Tropical Cyclone Sector, balik, operational na. At bagong binabantay natin nung nakaraang 4 na araw pa, isa na itong ganap na Invest 93W. Papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? At magiging malakas ba na bagyo ito? Alamin. Shear line patuloy pa rin ang magpapaulan sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. So ang bahagi pa rin ng Cagayan Valley ay patuloy na makakaranas ng malawakang ulan. Ilang bahagi sa kanluran ng bansa, gloomy at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabi ng bansa ay katamtaman na panahon pa rin at maulap na panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 29, 2025. Ang oras sa ating Boss Five may maga ay alas 10:45 na ng umaga. Well, buti na lang at bumalik muli ang operational ng Hawaii. So, meron na tayong data feed na mula sa kanila at ito ay lumabas na po dito sa ating dashboard. At nagulat tayo at dumami kagad ang nadagdagan sa ating bagong mga low pressure area na binabantayan natin at yung matagal na natin na convergence sa binabantayan ng mga nakarang araw ay na monitor na rin at naging invest na rin ito. Ayun, nasa invest 93 na. At yung 94W ay bagong-bago ito, kaya lang nandiyan niya sa may bandang kaluran. Pagitan po yan ng bandang Thailand at Himala at napaka-rare na cases na yan ay nanggagaling sa may bandang Indian Ocean tapos papasok o tatawid siya ng bandang West sa Pacific Basin. So napaka-rare na cases po na mayroong nabubuong bagyo na nanggagaling ng Indian Ocean then tumatawid siya sa may bandang West Pacific Basin. So tatalakayin natin yan maya-mayang konti. At ano ba itong bagong low pressure area na invest na binomonitor natin kung ito ba ay tatama sa bansa. So, aalamin natin yan. Sa ngayon, lagay muna natin ang panahon mula rito sa atin sa Metro Manila at ilang karatig bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng malawakang ulan at localized thunderstorms ang hilagang bahagi ng Nodo Luzon. So, meron tayong detected na lightning strikes base sa ating real-time lightning detection system. Antayin natin ma-load yung past 2 hours, yung 100 plus minutes. Kasi ilo-load yung mga nakaraang yan. So, nag-load na po. Nasa total of 410 outer lightning strikes po tayo. At 371 naman ang total inner lightning strikes. At mas aktibo ngayon ang ilang bahagi dito sa bandang West Philippine Sea na kung saan mayroon pa rin ilang monsoon trap dyan na nahahatak nitong si dating bagyong Verbena. Although napakalayo na ni Verbena sa ating teritoryo, pero yung inflow kasi po ng kaulapan dito at sinasabayan pa ng isang bagong bagyo nga po na nanggagaling dito sa bandang Indian Ocean na pumapasok sa ating West Pacific Basin. Kasi po sumasabay po kasi siya sa pinaka-inflow ng hangin na nahahatak ni bagyong Verbena dito. Yan, yung inflow po niyan na trough, yung monsoon trough na nahahatak dito ay sumasabay ngayon yung isang hindi na siya low pressure area, aktibong low pressure area na siya. At kumikilos din ito papasok na paganyan, papasok sa ating West Pacific Basin. So makikita nyo po yung hangin na inflow na ito, sumasabay dito at pahigop at dumadaan dito sa may bandang kaluran ng Palawan na kung saan nakakaranas din ng malawakang pag-ulan ang bandang Batara sa Balabac at ilang bahagi ng Puerto Princesa na nakakaranas ng localized thunderstorms. Mag-iingat po tayo dyan dahil asahan po ang mataas na accumulated localized thunderstorms. Dito naman sa hilagang bahagi, kung makita nyo sa satellite imagery ay kumpul ng kaulapan dito. Dahil po yan sa frontal system at umiiral na shear line dito. Kaya yung pagitan nga po yan mula pa nung nakarang araw ay patuloy na mag-accumulate yan at magbubunsod po ng mga malawakang pag-ulan dito nga po sa Cagayan Valley na kung saan ay nagkaroon nga po sila ng violent thunderstorms within 2-hour period. So, yung pinaka-latest natin, mga within 40 to 60 minutes or 20 to 40 minutes ago, ay nagkaroon pa rin sila ng mga localized thunderstorms dyan sa karagatan ng Cagayan Valley. So, ingat po mga kababayan natin dahil meron tayong mahigit sa 400 na lightning strikes ngayon. Yan, aktibo pa rin ang ating lightning detection system at nanatiling nakakasagap ito ng tuloy-tuloy na
electrical charge ng kidlat. Probably dito yan sa may bandang West Philippine Sea or bandang Cagayan Valley. At pinakamalapit lamang sa amin ay nasa 151, mga around 151 kilometer mula sa amin sa Caloocan. Malayo naman sobra sa amin. Dahil yung mga unang pagkulog at pagkidlat in past 24 hours o past 2 hours, ay mahigit 100 kilometer ang layo mula dito sa Metro Manila. So wala naman so far malapit dito sa amin sa Caloocan base sa range ng aking lightning detection system. So may mga water vapor tayong umiiral at asahan natin na medyo hot humid tayo dahil may malakas na easterly trade wind dito sa silangan. Kaya medyo hot humid tayo na mararamdaman sa Metro Manila at mataas na outside humidity. So pahirapan magpatuyo ng sinampay kahit na medyo umaaraw-araw sa atin. Sa thunderstorm watch, base sa data feed ng Pag-asa ay nakataas ang possibly of development sa may bandang Palawan, Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Cebu, Bohol at Siquijor area. So kasama na ang most of Central Visayas at Eastern Visayas area, within 12 hours daw ang forecast niyan. Dito naman sa NCR, nakataas din sa Greater Metro Manila. So mula Bulacan, Rizal hanggang Laguna, Cavite na yan, yung kapitbahay natin ay kasama po yan. 12 hours din daw ang persisting forecast nito. So asahan natin yan sa maghapon mamaya. At sa bandang Mindanao naman, well, mostly ang Tawi-Tawi or most of west sections ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula. At taring sa ilang bahagi din ng Davao region po at lalo na sa may bandang Davao Oriental at Occidental. Yan. Mula dyan sa may bandang Kanluran nga po. Dahil nga po may inflow nga po dyan ng trough na nahahatak nitong si dating bagyong Verbena. At yung ilang trough ng bagyong C94W ay nahahatak din ng inflow kaya nagkakaroon na makapal na kaulapan dyan sa may bandang Tawi-Tawi. Ingat na lamang sa posibleng pagbaha just in case. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po umiiral dito sa amin sa Caloocan. At medyo windy kami at makikita natin may hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran. Malakas po kasi ngayon doon dyan yung flow ng monsoon trough dyan sa Timog Kanluran. So nagkakaroon ng parang opposite wind direction mula sa northeast monsoon at yung pinaka monsoon trap dito sa Timog Kanluran. So nagkakaroon ng acceleration diyan sa may bandang kaluran natin sa bansa kaya medyo windy po tayo at umaabot nga po dito sa Metro Manila yung medyo mahangin at pumapalo po yung sustained wind nito sa yung bugso umaabot ng 40 kilometers per hour po. So ingat na lamang po just in case at lalo na sa may bandang kaluran naman sana medyo mahangin na may sasabay-sabay pa na mga pag-ulan. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 5:40 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, highest na sa amin ang 30.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:51 PM na ng hapon. So ibig sabihin lang kahit na mababa ang ating air temperature, mataas naman ang ating outside humidity, equivalent na yan sa hot humid na panahon o malagkit-lagkit na alinsangan. 78% ngayon ang outside humidity sa amin sa Caloocan, bumaba ng 3% since last hour. At atmospheric pressure mukhang mataas, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. High tide and low tide status natin ngayon, well, nasa low tide po tayo, pero nakalimutan ko sabihin, yung heat index namin sa Caloocan na may 40.9 degrees Celsius po. So, double check muna natin yung heat index dahil nakalimutan natin isama. Well, ngayong umaga as of 9:57 AM sa amin sa Caloocan, base sa aking weather station, 43.2 degrees Celsius na po ang aming init pandama. Ibig sabihin po, despite na mababa ang ating air temperature dito sa Caloocan, ay mataas naman ang outside humidity. So malagkit-lagkit na alinsangan na naman ang aasahan natin dito at mataas na heat index. So iwasan po natin masyado magpapawis dahil halos dumodoble na naman ang ating init pandama. Sa forecast, 35 degrees Celsius lang daw ang aasahang aabutan. So malayo yun sa eksaktong weather instrument namin actual. So extreme caution sa forecast pero ang pinaka actually ay danger level na po ito. So malayo dun sa expected forecast. So ibig sabihin mukhang magiging malinsangan tayo. Magsisimula tayo sa may bandang Batangas dahil masyadong gloomy sa itaas.
So sa may bandang Batangas ay 37 degrees Celsius lang yung kanilang heat index, hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas. Starting ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang 1 o'clock PM po yan ng hapon. Actually hanggang alas 2, sorry, hindi ko nakita yung alas 2. So hanggang 40 degrees Celsius, medyo manageable naman, hindi kagaya sa amin sa Caloocan ngayon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman ay nasa 40 degrees Celsius at aabot ito ng 42 degrees Celsius mamayang 11 hanggang 12 o'clock ngayong tanghali. So medyo mataas-taas po ang ating heat index. At since medyo maulap din sa bandang Puerto Princesa, mababa ang anaasang heat index dyan, pero diretso tayo sa bandang Central Visayas kung saan mas katamtaman ang panahon at mas maaraw. Nasa 35 degrees Celsius ang extreme caution ngayon ninyo sa Cebu, pero aabot ito ng 41 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So medyo mataas ng konti ang inyong heat index. Iwasan natin masyadong magpapawis dahil hot humid po ang panahon ninyo dyan sa Kabisayaan. At sa Mindanao naman, so far ay mukhang mataas ng konti ang kanilang heat index ngayon sa bandang Davao. 38 degrees Celsius pero papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. So medyo mas maalinsangan kayo ngayon dyan sa may bandang Davao region. Sa Zamboanga Peninsula naman ang inyong heat index so far 38 degrees Celsius at papalo ito hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So medyo mataas ang inyong heat index ng konti. Although manageable pero maalinsangan na yan dyan sa inyo. Malinaw na medyo mas maalinsangan sa bandang Visayas at Mindanao. Dito sa bandang Luzon medyo mababa dahil may umiiral pa rin na trough dito at yung Shilay nga po na nagbubunsod po ng maulan dito sa extreme Nodal Luzon ngayong araw. So sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:04 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating maxing gibos na po na 60% illuminated. So kung titingnan natin dito, hindi pa siya nag-moonrise, nasa negative 25 degrees pa po. Pero mag-moonrise po yan mamayang tanghaling, mga 12:45 PM po yan, mamayang tanghali pa po. At kinabukasan na ng madaling araw ng 1 o'clock AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo, magiging maulap ang ating hapon, so asahan ng localized thunderstorms. 100% chance ng ulan ngayong araw at bukas ay nasa 80 to 81% chance ang uulanin bukas naman ng Linggo. Partly cloudy daw ang ating umaga sa maghapon at localized thunderstorms naman ang aasahan sa hapon. So magdala po ng payong lalo na sa may gaganapin na naman daw na malakihang rally na naman daw po. So magdala po ng payong just in case dahil mataas po ang chance na pag-ulan natin bukas po yan lalo na sa hapon. Highest and lowest temperature expected 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, klarong-klaro po, tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Dala po ng Shilay nito sa hilagang bahagi ng Nodal Luzon. Ayan po yung extension, yung pinaka-boundary ng Shilay na yan, yung salubungan ng Estalis at yung malamig na hangin galing dito sa itaas na sinasabayan pa po ng hatak ng dating bagyong Verbena na nandito na nga po sa may baybayin ng Vietnam. At dahil po dyan, nag-accumulate po ang kaulapan dito sa extreme Nodal Luzon. Apektado ngayon na mga pag-ulan pa rin ang buong Apayao, Cagayan Valley. So kasama na ilang bahagi ng isla natin sa Batanes, Group of Islands, hanggang dito sa bandang Kalinga, Ifugao, kasama na ang Santiago, Isabela at ilang bahagi sa bandang Quirino at Aurora Region. Moderate to some heavy rain showers po ang iiral dyan sa paligid ng Cagayan Valley. Ingat po sa posibleng pagbaha po. At dito naman sa baba ng kaluran ng Ilocos Region ay magiging maulap din kaya't asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog na iiral. At least mga light to some moderate rain showers ang madalas na iiral sa baba ng kaluran ng Nodal Luzon. Apektado maging sa bandang Mountain Province pababa ng Benguet, La Union at ilang portions ng Pangasinan po. Although maulap sa bahagi nga po ng Central Luzon sa Tarlac, pababa, at maging sa kanluran ng Zambales, magiging maulap tayo dyan. Isolated na mga kalat-kalat din ng mga mahina at katamtamang pag-ulan pa rin ang iiral sa inyo sa maghapon. So kaya activate natin ang infrared satellite ng Himawari ni Pag-asa. Makikita natin ang kaulapan nito mas concentrated dito sa may bandang dulong hilagang bahagi nga po ng Cagayan. Santa Ana, Cagayan, kasama ng Apari at ilang bahagi nga po sa Mountain Province hanggang Tugigaraw. At mula naman dito sa bandang Nueva Ecija, pababa ng Gapan,
Pampanga, Bulacan at Metro Manila ay gloomy ang ating panahon, maulap. At least dito sa Metro Manila, at least mas katamtaman ang lagay ng panahon, maaraw at mas maalinsangan tayo. Kabilang na ang ilang bahagi ng Calabarzon area na magiging mas maaraw tayo dyan. So expected po ang mainit at tinding sikat ng araw. Magiging maulap nga lang maya-mayang konti at asahan din ng afternoon rain showers dahil sa magkakaroon na naman ng accumulated water vapor dyan sa maghapon. At kabilang na ang Southern Luzon mula sa may bandang Bicol region, katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo. So isolated lang din ang mga aasahan ninyong ulan sa maghapon. Pero mangunguna madalas ang maaraw at hot humid na panahon sa buong Kabikulan. Kabilang na ang ilang bahagi ng Mindoro, Marinduque, ilang bahagi ng isla natin sa Romblon, Masbate at Burias Island na magiging mas katamtaman ang lagay ng panahon. Isolated lamang ng mga mahina't katamtamang pag-ulan ang iiral, kabilang na ang buong Visayas area. Ang Palawan, magiging mas maulan tayo dyan dahil po sa inflow ng hatak ng monsoon trap dyan. Kaya nagkakaroon ng mga pag-ulan dyan sa may bandang El Nido, ilang bahagi ng Puerto Princesa, Batarasa at Balabac na may kalat-kalat din na pag-ulan. Magdala na lamang ng payong just in case po heavy rain potential natin dyan. At magiging cluster pong heavy rain potential lalo na sa may bandang Kalayaan Group of Islands at dulong bahagi nga po ng Balabac o Batarasa. So mula sa bandang Central Visayas, maulap lamang tayo dyan at katamtaman ang lagay ng panahon. So hindi naman magkaroon ng matitinding pag-ulan. Isolated lamang din ang mga pag-ulan sa maghapon sa buong Kabisayaan. Pagdating naman sa Mindanao, although moderate ang panahon sa buong Davao region at northern part ng Mindanao, very gloomy type maulap lalo na sa kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula dahil nga po sa may mga monsoon trap dyan na pumapalibot na nagkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog maging sa dulong-dulong ng Tawi-Tawi, Basilan at Zamboanga City mismo. Nalalabi ng Northern Mindanao, party tumusikaw din lang din ang iiral. So probably mga isolated rain showers lamang ang naka-forecast dito. Kabilang na ang buong Lanao region, maging ang Maguindanao. Yan, kasama na ang North Cotabato at ilang bahagi nga po ng Sultan Kudarat, South Cotabato, General Santos hanggang sa dulo ng Sarangani. Mga isolated na mga pag-ulan ang iiral pero mangunguna po ang hot humid na panahon maging sa buong Davao region po yan at Eastern Mindanao. Well, moderate lang din ang lagay ng panahon sa buong Surigao del Norte. So medyo maganda sa mga beachgoer. At least may mga part dito. Sa mostly ikaw din umiiral dyan. Maganda ngayon mag-swimming ngayon dyan at mag-sunbathing kahit papaano. Dahil magiging moderate lamang ang panahon natin dyan sa area na yan, maliban na lamang sa may bandang kanluran ng Mindanao. So generally, mostly ay moderate to fairly weather, halos ang buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Maliban na lamang sa bandang Palawan at bandang extreme Northern Luzon na mas makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat at localized thunderstorms. Ingat na lamang sa mga pagbaha sa binanggit natin dyan sa paligid nga po ng Cagayan Valley. So mula sa rain and mean sea level forecast natin, makikita po natin ang patuloy na sheline dito sa ilagang bahagi ng Nolo Luzon. Patuloy pa rin kayo uulanin dyan sa may bandang Cagayan Valley at rest ng bandang Apari area. Sa kaluran naman, ang bandang Palawan pa rin at ilang most of west sections ng bandang Mindanao, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula. At nalalabi niyan ay katamtaman ang panahon, isolated lamang ang pag-ulan ang iiral ngayong umaga. Yan po yung forecast natin ngayong umaga, 8 o'clock AM yan hanggang alas 2. At mula 2 o'clock PM po yan, mamayang hapon. Yan, para mamayang 2 o'clock PM po yan onwards ay makikita natin. Yan, so para mamayang alas 2 ay magiging maulan pa rin ang halos buong kanluran ng Luzon, kabilang na ang Mimaropa area at Cagayan Valley pa rin. Moderate pa rin at isolated pa rin ang pag-ulan sa may bandang Visayas at Mindanao. So hanggang mamayang gabi, probably puro ganyan lamang ang magiging pag-ulan natin sa bansa. Usually ang bandang Cagayan Valley at Southwestern Luzon or bandang Mimaropa ang magiging mas madalas na magiging maulan sa maghapon. Dito sa Metro Manila at karatig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, puro isolated lamang siguro ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms ang iiral sa atin sa maghapon hanggang mamayang gabi po yan ng alas 8. So, posible kami ulanin sa Metro Manila mamayang hapon o gabi. Yan, makikita natin may mga ilang light to moderate showers ang nasasagap ng Metro Manila. So, puro isolated lamang sa atin sa Metro Manila pababa except na lamang sa binanggit natin sa extreme Northern Luzon at Palawan area. Yan, dahil po dun sa weather systems nito, may dalawa kasing aktibong bagyo ang binamantayin ngayon dyan.
Yan. At may isang nga pong aktibong bagyo na tumatawid nga po dito sa may bandang West Pacific Basin. At itatalakay natin ang anong klaseng bagyo yan. Mula dito sa ating computer-generated tropical cyclone sector, mabuti naman at nag-restore na po yung systems ng Hawaii na kinukuha na natin ng data. At mukhang operational na po siya dahil nadagdagan at naging latest na po yung ating update ng ating tropical cyclone sector. So as of 11 o'clock AM, itong si Tropical Storm Koto na natili pa ring aktibo na may 83 km per hour na bugso ng hangin at 108 km per hour na bugso ng hangin. Under tropical storm pa rin yan sa ating 10-minute average. Pero dahil malayo na po yan sa bansa at nandyan na sa may bandang baybayin ng Vietnam at sabi ko nga po, habang lumalapit yan sa may bandang Vietnam ay unti-unti pahihinain yan ng wind shear dito sa may bandang south of o southeast ng China. Pahihinain yan dahil yung frontal system dyan malakas. Malakas po yung frontal system kaya nga po malawakan po yung ating shear line dito. Ayun, nakikita po natin yung shear line at yung frontal system. At yung wind shear dito na nag-i-interact dito kay Koto ay pinapahina niya unti-unti yung development ni Koto o dating bagyong Berbena sa atin sa Pilipinas. At may bago nga po tayong invest na which is ilang araw ko pa po binoobserbahan yan at tinawag na nga po itong 93W. As of 11 o'clock AM, ang kanyang mean sea level pressure mataas pa, 1,009 hectopascals at wala pang significant increased development. Nasa basic pa lamang siya na 28 kilometers. Pero ito ay kumikilos na napakanlura na 17 km an hour. Ang layo nito mula sa may bandang Mindanao, magiging reference point natin ang bandang Tandag, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yan. Surigao del Sur po. Yan, nasa layong 2,353 km east ng Tandag, Surigao del Sur po. At mukhang nag-restore po yung ating tropical cyclone sector after nitong ma-detect kaninang 4:30 AM actually. So mga 5 o'clock yan. Mga 4:30 to 5 o'clock AM. So mga 4:30 o 5 o'clock yan. Restore yung ating tropical cyclone sector at operational na po siya. Hopefully tuloy-tuloy na po yan at hindi magloko na naman. At makikita natin kumikilos ito pa westward muna. So, kung tuloy-tuloy itong mag-westward ang kilos, posibleng po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero napaka-early pa niya at napakalayo pa niya, marami pang pagkakataon na lumakas yan or umiba ng direksyon sa ngayon. Yan. So, under invest monitoring pa lang siya. As of 4:30 AM ito na detect ng ating tropical cyclone sector niya. So, obserban pa lang natin at sa ngayon wala pang initial na intensification ito. So, obserban pa na natin within 24 to next 24 hours kung ano yung magiging direction niya. Pero lumalabas na nga po yung mga nakaraan nating mga empirical forecast. Posibleng nga po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at kumilos ito pahilagang kanluran. And then magkakaroon ng interaction dito sa shear line. Yan. So, dito pwede itong mag-recurve pa northeastward or dumausdos ito, bumaba. Posibleng bumaba ito or mag-iba ng direction, baka mababa na yung trajectory niya. So medyo erratic pa po yung magiging forecast na iba-iba pa yung lumalabas sa mga iba't ibang mga forecast na mga simulation agencies. So hindi pa natin pwedeng i-conclude kung ano yung magiging finality ng kilos nito. Sa ngayon, aabangan natin yung lalabas na mga ensembles muna. Yan. Kung i-double check natin, probably siguro lumabas na dito sa pinaka tropical cyclone advisories and forecast. Yan, i-double check natin po. Dahil probably kay Japan Meteorological Agency ay una na rin itong mamomonitor na rin. Yan, antayin natin mag-load. Yan, so within 24 hours, wala pa pong inilalabas si Japan Meteorological Agency. Pero within or next 24 hours, wala pa rin. So, baka sa susunod na 24 oras siguro or within 48-hour period, baka dito pa lamang siguro nila itataas. Pero mukhang wala pa. Wala pa rin silang itinataas hanggang ngayon. So, tignan natin kung magkakaroon ng latest update yan. Meron lang sila na detected tropical depression. Ito nga pong sinasabi natin na nanggagaling sa Indian Ocean at pumasok o tumawid ng West Pacific Basin natin. Yan o. Yan, pumasok ng West Pacific Basin.
At ito po yung pinaka-ensemble niya. Makikita natin pa north eastward ang kilos nitong bagong tropical depression na ito. Pero sa Joint Typhoon Weather Center, tropical storm category na siya. Yan. 34 ang code name niya sa ngayon. Halos parang papunta siya sa pinaka-outer circulation nitong si dating bagyong Berbena. Baka magsama itong dalawa nito pagka nag-track ito. Depende kung magkakaroon ng Fujiwara. Sa ngayon, yan pa lang yung forecast. Nandito pa lamang kasi yung lokasyon niya. So, maliit pa ang posibilidad nilang magkaroon ng Fujiwara. Malabo pa dahil malayo pa yung distansya nilang pareho. Pero ang point natin dito, itong binabantay nating C90TW, kung ano ba magiging possible direction niya, kung sisilipin natin yung mga ensemble, mukhang wala pa pong latest ensemble track. So, ibig sabihin lamang mga folks, antayin muna natin lumabas yung mga ensemble forecast track dahil yung mga ensemble natin, wala pang indikasyon na inilalabas ang ating tropical cyclone sector. So, antayin muna natin, maging sa DeepMind AI sa ngayon, wala pang inilalabas. Ayan. Ang meron pa lamang itong dalawang aktibong bagyo na ito. Ayan, si 33W at 34W. Pero sa 93W, wala pa pong initial na inilalabas na ensemble forecast para dito kay 93W. Kaya hindi pa natin sa ngayon mako-confirm kung ang kilos pa nito ay lalapit dito sa may bandang Eastern Visayas, magdadaos do sa Pabisayas, or maghihilagang kanluran. Dahil kung mapapansin natin dito, pakanluran kasi ang ikinikilos niya, kaya marami pang pagkakataon na posibleng po itong magkanluran na lamang kapag yung environmental steering niya ay malakas na at mahihirapan na siyang umilos pahilagang kanluran. Yan, mag-update po tayo at dahil mas mamomonitor na natin dahil bumalik na po yung operational ng ating infirmary ng Hawaii, data ng ating tropical cyclone sector. So, dadalawa pa lamang yung itinaas na forecast intensity kasama kay 34W. Mapapansin natin hanggang tropical storm pa lamang ang posibleng abutan nitong si 34W na pumasok nga po ng West Pacific Basin. So, ito po yung pinaka-circulation trough niya. Ito po yung yung pinaka low level convection, ayun, kitang-kita dito. Yan yung low level convection niya. Makikita niyo pahilangan silangan ang nagiging kilos niya. So wala pa tayong initial para kay 93W at oobserbahan natin yan time to time yung magiging kilos ni 93W. Magbabase muna tayo sa mga ibang long range forecast ng ating tropical cyclone assessment monitoring. Sa ngayon, yang lamang muna ang ating magiging analysis kay 93W sa ating tropical cyclone sector. Dahil wala pa namang significant na paglakas ng kanyang organized development. So, diretso agad tayo sa ating global forecast assessment monitoring para matingnan natin kung ano ba ang posible ni itong ikikilos gamit ang mga long range probability ng iba't ibang mga weather agencies. Tayo natin mag-load at mula dito sa ating West Pacific Basin ay makikita natin ay mataas naman ang kanyang vorticity, na natiling nasa moderate ang kanyang development. At dito mapapansin nyo parang pakanluran lamang ang kilos niya. So mababa yung trajectory niya dito ayon dito sa pinaka-vorticity. Pero ang mas kailangan nating malaman yung mga empirical forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. Mula sa ating global spectral model, mapapansin natin yung pagkilos nitong si 93W, mababa rin yung trajectory niya. At mapapansin nyo, halos sa babalandra ito dito sa may bandang Eastern Visayas area. Ito siya, ito po yung trough niya, ayan. And then mapapansin nyo, lalapit siya dito sa may bandang Eastern Visayas. Kasi matutulak siya o mapupush ito ng shear line dito sa itaas. Yan, magkakaroon siya ng interaction sa pinaka-shear line o frontal system na magbubunsod ng pagdaos-dos niya dito sa may bandang Eastern Visayas. Yan. Mapapansin niyo po yung galaw niya. Yan, Yan. Then, halos pa northwest ito and then bigla itong dadaos-dos ng konti pa southwestward. Then, babalandra siya dito sa may bandang Eastern Samar. Yan yung nakikitaan natin sa ngayon. Ayon yan sa ating global spectral model. Sa mean sea level pressure naman, kung titingnan nyo po yung circulation na yun, mababangga kasi siya dito sa pinaka-shear line natin o yung frontal system. Kaya nangyayari, mapapadaos-dos bigla ito ng galaw papunta dito sa Eastern Visayas. Ayan, yan yung lumalabas na nagiging forecast niya. Ayan, malinaw naman po yung galaw niya.
O, di ba? Kikilos muna ito pa west-northwestward, and then pagkapasok niya ng Philippine Area of Responsibility, kailan ba ito estimated papasok? I-rewind natin ha mga folks. Yan. So, estimated papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, unang araw yan ng December. So, sa darating po yan na Lunes. Sa darating na Lunes, inaasahang papasok na raw ito ng Philippine Area of Responsibility. Or linggo po, o Lunes po ng madaling araw. Yan, mga ganyan. Then, papasok yan ng PAR. Then, dito pa lamang, pagkapasok po niya ng PAR, ay bigla itong dadaos-dos ng bahagya. Ayan, bababa siya ng konti. Pagpasok dito, kikilos muna siya ng pahilagang kanluran. And then, pagdating dito, bigla itong kakabig pa ganyan, bababa. Then, babalandra siya dito, somewhere ng Eastern Visayas. Dahil po yung frontal system dito, yung sea line ay maitutulak. Tutulak ito, gagalaw ito ng ganyan. Yung may pupush ito ng further pababa. Ang nangyayari pababa, magiging daos-dos tuloy ang galaw nitong binabantay nating C-90TW. Mapapansin niyo po yung galaw na to na yung ridge of high pressure area sa itaas. Ayan, habang ito'y papasok, then ipupush ito ng ridge of high pressure area. Ayan. And then, babalandra ito. Ayan, lumakas po yung ridge of high pressure area. Ayan, diba? Ito po yung ridge of high pressure area. Ayan, ng sea line. Mapapansin nyo po, lumalawak o nag-expand po yung ridge of high pressure area dito sa taas. So, ang nangyari po, ang magiging siste, ang paggalaw nitong C-90TW pagkapasok ng PAR sa darating na Lunes, ng madaling araw siguro, estimated, bigla itong kakabig pa ganyan. Yan. Dadaos-dos papunta rito. So, yan. Ganyan po ang nangyari. So, mukhang hindi siya nakikitaan na magre-recurve pa ganon. Kasi nung mga nakaraan, may pinapakita na magre-recurve siya, di ba? Pero, imbis na nag-recurve siya pa northeast, nag-recurve siya pa southwest naman. Which is, babalandra dito sa atin sa, yan, easy, pwede palang ma-zoom in to. Yan, babalandra siya dito sa pinaka eastern sections ng Samar. Yan. So, yun po yung magiging system po niya, ha. So, maaari pang magbago po yan at depende sa galaw ng ridge of high pressure area sa taas. Pero malinaw, yun po ang pinapakita ng ating global spectral model. So, sa mga taga-Eastern Visayas, medyo ready tayo kung sakaling ang worst scenario ay dyan talaga tutumbok itong C-90TW. At kung naging tropical depression po yan, starting Monday, ay naging tropical depression, tatawagin natin yan sa bagyong Wilma, sa local name niya. So, W na. Letter W na tayo. Bagyong Wilma na ang tatawagin natin. Masyadong parang American name ang pangalan ng bagyo natin sa local name pagka naging tropical depression. So, yun po ating kanyang strike probability. Sa ngayon, west-northwest muna ang kilos niya. Yan. Pagpasok niya dyan ng December 1, sa Lunes, dyan pa lang siya medyo magre-record pa daos-dos dito sa may bandang Eastern Visayas area. So, depende. Baka biglang mas mataas ang trajectory niyan. Pwedeng mag-Bicol region siguro. Depende po. Marami pa pong pagbabago ang mangyayari sa kanya. Dahil malayo pa po yung low pressure area, yung invest na binabantayan natin. So, yun naman po pinaka-latest natin at may idea na kayo at sa mga iba't ibang mga weather agencies gaya ng GFS. Ito, iba yung forecast track niya. Yan, papasok ng PAR and then bigla itong dadaos-dos din. So, ganun din ang nangyayari. Padaos-dos din ang mangyayari pagkapasok nito sa darating na Lunes. Pagkapasok ng PAR sa Lunes, bigla itong dadaos-dos. Nga po dito sa ridge of high pressure area sa itaas. Yung shear line natin, yan yung haharang sa kanya. Kaya bababa ito ng konti, medyo dadaos-dos. Kay ECMWF naman, well, nakita natin yung forecast niya, naging tropical wave and then naging invest, then naging low pressure area. Papasok ng PAR sa Lunes. Hanggang doon pa lamang yung pinapakita ni ECMWF. Medyo tipid po yung forecast ni ECMWF dito. Yan, hanggang mukhang lumalabas hanggang December 1 pa lamang yung forecast track niya. Pero malinaw na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. And then baka dito, doon pa lamang siya dadaos-dos. Kay NAVGEM naman na mas aggressive yung forecast niya, makikita natin dito halos walang ipinapakita si NAVGEM dito. So medyo kakaiba yung forecast niya rito. Yan, oh.
Wala siyang forecast para kay 93W. Ayan. Kay Icon naman ay meron, ayan, naging low pressure area, then papasok din ito ng PAR. Yan. So medyo tipid din yung forecast niya sa ngayon, pa west northwestward muna ang kilos niya. And then babalandra siya dito, babanggain siya ng shilay natin. Yung ridge of high pressure area diyan sa itaas. So ang malinaw pa lamang sa ngayon ang pinapakita kay GFS at Japan Meteorological Agency na pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Lunes, bigla itong dadaos-dos papunta dito sa Eastern Visayas, sa may bandang Eastern Samar. Yan. Yan pa lang yung initial pwede pang magbago po yan ng balandra. Baka biglang mag-Bicol region yan or posibleng mas mababa. So malayo pa naman kasi siya, kaya marami pang mga pagkakataon na magbabago yung pagdadaos-dos niya dito sa eastern sections ng Visayas area. Yan, o Southeastern Luzon. Yan, sa darating po yan na unang linggo ng December. Pero mag-ready-ready pa rin kayo kasama na ang Bicol region. Mag-ready-ready po kayo just in case po dahil dyan po babalandra yung magiging sentro nitong si 93W just in case masunod po yung forecast track nito ng Global Spectral Model natin at GFS. Kay ECMWF ay definitely ganun din ang pinapakita niya, which is diniscuss natin yan kahapon, di ba? Sa darating na mga December 4 po yan, December 3 o December 4, medyo dadaos-dos nga talaga siya dito sa may bandang either Southeastern Luzon or bandang Eastern Visayas din. Yan, depende yan sa galaw ng high pressure area sa itaas na itutulak naman ng ating frontal system dito sa Northeastern Luzon. So, yun po yung pinakapaliwanag natin dyan. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong naitala dito na malakas-lakas pero mapapansin natin patuloy pa rin ang mga aftershocks na nadedetect ng ating seismograph. Mula kanina madaling araw sa short period seismometers ni PBOX, walang magnitude 4 so far ang naitala pero tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks lalo na dito sa may bandang Cebu sa Bogo. At ilang bahagi ng Manay, Davao Oriental pa rin. Yan. So marami-rami pa rin na nadadagdagan sa ating mga aftershocks. Yung sea level naman, so far, normal naman. Hopefully, bumalik na po itong sa Palau. Mukhang hindi operational yung sa Palau. So, hindi natin alam bakit hindi operational yan. Dalawa na po yung hindi operational. Dito rin, hindi rin operational dito eh. So, naka-offline din. Hindi natin alam bakit. So, yun po. At mag-iingat pa rin tayo lalo na sa may mga taga Davao Oriental po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung mga aftershocks yan. At bibilangin natin yung total earthquake natin ngayong araw using historical earthquake data for the month of November since 2 araw na lamang po hanggang bukas na lamang po para magpalit ng month into December na. So 2 araw na lamang po at makikita natin kung ilan na po yung magiging total earthquakes natin bago matapos ang month of November. So mula sa ating data ng lindol for the month of November, nasa total of 1,183 na po tayo. 1,116 dito is magnitude 2.0 pataas, 61 sa magnitude 4 at 6 o 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. At mapapansin nga po natin ang parte ng Visayas ang may pinakamaraming mga lindol pa rin at sa bandang paligid ng Bogo, Cebu, nasa 350 na po ang total earthquakes dyan. Sa paligid niya yan, yung nakikita nyo sa range na yan. So, umaabot sa parting Leyte na yung area na yan. Pero kung gusto nyo sa pinakapaligid lamang ng Bogo, zoom in nyo lamang po yan, then makikita nyo pinakamalapit, 320 po. Sa bandang Surigao naman, 68. Yan, sa bandang Surigao del Norte, sa may bandang Siargao Island, 68 na po yung mga lindol po dyan. So, mag-iingat po ang lahat. Sa may bandang Tandag naman ng 43 at sa paligid po ng Manay, Davao Oriental, ayan, nasa 169 po ang total earthquakes sa paligid na yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan ang mga aftershocks kaya mag-iingat pa rin po tayo mga folks. At probably, baka matapos po ang month of November ay nasa 20,000 lang talaga ang aabuti natin. Mahigit 20,000 lamang ang total earthquake natin. Yan. Sa buong taon hanggang November. Malalaman natin pagdating ng huling buwan ng taong ito kung ilan na o aabuti natin. Kung aabot yan ng 21,000 o 22,000. Pero probably mga nasa 21,000 lang probably aabuti natin yan
bago matapos ang taong 2025. Manatiling pinakamaraming naging total earthquake natin sa nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado o huling Sabado ng November 29, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Sabado ng November 29, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na. Sa ating report, asahan natin na humid po tayo dito sa Metro Manila ha. Pero yung mga afternoon showers at localized thunderstorms ay nakataas ang forecast. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin mga dynamic events mula sa reading ng mismong aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.